ang siyang kakapro sa labas ng aking ito. Lahat sila ay aking tatatabi. Mga nagsisigawa ng kasalan. At ako'y sa iyang ginamit. Nagmarami. Ano pa lahat ay matakwa sa araw na aking ginamit. Na ngayon pa lamang, magsimula. Alam niyo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Mag-iisipan ninyo ang aking isipan ng aking pagkataon pa ko sa gitna ng mga hudyo. Ano pa sinasabi ko sa bawat isa? Kayo ang siyang Kristong gagampahan sa huling panahon. At ito ang huling panahon. Gampanan ninyo ang aking daan, ang aking katotohanan, at ang aking naging buhay dito sa lupa. Magandang umaga. Mag-isip po kayo lahat. Ibig-ibig nyo yung mga tao. Sa pinig lamang kayo makinig. Sa pinig, ako'y sadyang magpapadama sa tunay kong mga anak. Siyang nakaunawa ng aking pagdating sa Espiritu, na ang buong katotohanan ibinubuhos ko na dito sa lupa upang lubusan ko akong makilala. Hindi ka ako nagsasalita ng talinaga, ano pa tuluyan ko kong minimika upang maunawaan niyo ang aking ibig. Ibig ko na ang bawat isa ay magkaroon ng buhay. Ayaw kong mapayanta ko. Hindi ako ang likha ng kamatayan, kundi kayong mga tao ang hindi nakikita ng inyong kapawalan. Ano ba? Tandaan ninyo ang aking mensahe. Andiyan sa ito. Ang aking handog ay bukas. Pagsikapan ninyong magkaroon ng bukas. Lagito ka lamang sa lupa. Gawin niyo ang aking ibig. Lahat kayo magpakaramahal sa pagkatakoy ay sabihan ba? Wala akong ibang itinuturo sa tao, kundi ang bawat isa ay lumayo sa lahat ng uri ng kalan. Anong kasalanan ang hindi ko mapapagawa? Ang inyong naibig, ang aking pamanag sa Espiritu. Bago mo, nandito ng aking pangalan. Suriin mo ang iyong sarili. Kayo ay sabihan anak ng Diyos. O anak ng salimutan. Kung kayo anak ng salimutan, kaawan kayo ng Diyos. Wala akong naging kaibigan sa salimutan. Di ba? Sa sumunod sa aking kalooban. Ano pa ang sadyang sumusunod sa aking kalooban? Pinakari ko na at kaibigan. Ano pa, narito akong muli sa Espiritu Santo. Ibinubuhos ko ang aking kaluluwa sa lahat ng aking kinalulgan. At lakay kayo'y pinawag ko sa loob ng aking santuan upang mag-aral, upang magsunod. Ano ba ba ang iyong susuniin sa loob ng aking santuan? Ang aking salita,
Kapag ito yung natuklasan, malikas mo yung kaluluwa sa iluwang kamatayan. Kapag nalaman mo ang hiwaga ng aking salita, magkakaroon ka ng karunan, magkakaroon ka ng pusong malulit. Hanggang hindi nyo natatanggap ang lahat ng aking nialam, itibang lubos mo. Hindi tulad ni Kristo ang laman ng damdamin. Ano ba ang aking kinig? Maging puso ninyo ang aking puso. Sapagkat ito'y sabilang sagrado. Sino sa inyo? Wala na akong kanyang tinanggap. Labing sagrado na ang kanyang puso. Hindi ka sabilang maramdamin. Hindi ka naisip ng masama ng laban sa kanyang kapwa sapagkat nananahan na ang aking salita. Sa unang pagkatao, buong pag-isip, buong puso, buong damdamin, nagahari ang aking salita. Pinakayon niya ang aking salita hanggang sa muling sandali ng kanyang buhay dito sa lupa. Nanunod ka pa. Sapagkat sa biyang naniniwala siya yan ang Diyos. At kanyang nalalaman ang anak ng Diyos ay sa biyang mamilya. Naruruan ng aking tunay anak kailangan magpupulis sa hirap sako ang kawan namin. Sinasabi ko sa inyo na tumagin ako bilang isang ko. Alin ang aking inukuman sa ito maraming pagsulit. Susubukin ko ang katawan ng manin. Ang aking ulika sa bawat isa gagawin niyo ang mag-iisang Kristo. At aking ulika, pukumakong dumating. Pukumanton pa ko. Unang-una sa maraming pagsubok. Susubukin ko ang tatag ng inyong isipan. Ang tatag nitong inyong puso. Titignan ko ang inyong magawa. Kayo ba'y nanatiling tapat sa akin? Sa kabila na kayo, wala nito. Wala nito. Kayo dumadalangin sa akin. Kayo dumadalangin sa akin na kanyang napakaama. Tumain man kayo ng hirap sa akin. Walang lalabas sa inyong isipan, maging sa inyong damdamin, maging sa inyong salita. Hindi mo ako sinisip. Walang masama sa buong iyong pagkatao kapag kayo dumadaing sa akin. Nakikita ko ang gawa ng aking mga anak. Nakikita ko siyang ginagawa ng aking anak. Alam ko kung sino ang siyang papa. Alam ko kung sino ang sabihan na namin sa aking salita, sa aking mga inaaral, at kung paano ko inaano ang mga bagay nito sa aking mga anak. Pinahanggap ito ng buong puso at ng buong niyang kaluluwa. Pag aking ulika, buong kaluluwa ang hirap ko sa pagtanggap ninyo sa akin sa batas namin.
Sandoong Diyos ay naroon ang sabiyang inahanap ko sa tao na kayo'y magkakaroon. At inyong pag-aralan ang aking makasalin hanggang inyong makita na ang sarili hindi na anak ng sanlibutan, kundi lahat anak niya sa Espiritu. Kaya kayong lahat sa isang sisilang tuwid ang inyong gawain. Gawain ng inyong tao. Gawain mo ng aking anak, ng ako'y magkatawang tao, ang kayo maging masunod, maging alipin ng aking salita. Ano pa sinasabi ko sa bawat isa? Lahat ng masama ay kaya kong paroon. Kung kayo'y lumalapit sa akin ng buong katapatan, aking buntang kalikot, lahat ng aking pinapopota, sinasabi ko sa inyo, tumanggap kayo ng bautismo. Nang ibig kong sabihin, lahat ng bautismo sa Espiritu, sa bagong pangalan ng Skopos, lahat kayo'y tumalikod sa lahat ng uri ng katulad. Kung kayo'y namumuhay pa, sana hindi kayo ako. Ngunit kung kayo'y namumuhay nasa Espiritu, nakapiti na kayo ay nakulit. Ito ang aking sino. At ito ang sino ng aking mga anak sa ngayon. Di ako nagahan at ang aking talitay nagahan. Sa ngayon na itinutuloy mo kayo anak ng Diyos. Ang sagradong puso ni Kristo nasa inyong puso. Ang lahat ng aking pinag-iisahan, pagdaraan niyo. At ang anak ng Diyos ay sa iyang mag-iyo. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Tandaan mo ang aking gabi. Kung kayo sa diyang nakikipag-isa sa hindi mo na dito ang inyong pananampalataya. Hindi mo na dito ang inyong pananampalataya. Kundi nagbubuhat sa pusong malinis. Ang inyong sinasabing sumasampalataya sa isang ito. Sapagkat kung ito'y sa puso ninyo nang gagawin, magagawa ninyo ang aking pinag-utos. Halika sa naging buhay ni Kristo. Halika sa karunungan ni Kristo. Halika na ang pinuhunan ni Kristo Jesus, hirap, sakit, tabis. Saan kayo mamili? Sa pamagitan ng pangluwala. Sa kabila na kayo gumagawa ng ang sa inyo ihinagan ng masama. Ano ang aking banal ako sa huwag kayong gumanti ng masama sa gumagawa sa inyo ng masama. Hirap sa paano mo pagmamal sa kita ng mukha mo
kahit wala na kayo, na ibibigay ninyo ng iyong buhay. Isusumo na lang ninyo, ipagkakalotan ninyo sa inyong kapwa. Marami kayong dapat ipagmalasakit sa inyong kapwa. Maging ang inyong buhay. Kailangan maibigay ninyo sa inyong kapwa-kapwa. Ito ang tunay na Kristo. Kaya magbigay ng kapwa. Tiis tingnan ng kakawag na huwag na huwag magkakasala sa mata ng iyong Panginoon na Ama. Huwag na huwag kayong magkakasala sa salita. Huwag na huwag kayong magkakasala sa gawa. Huwag na huwag kayong magkakasala sa inyong kakumakap. Sinasabi ko sa inyo, ito ang inyong pupunan, hirap sakit at pag-ibig. Ito nga hindi na panahon ng aking magkataon pa. Ito ang naging laman. Kasadyang pinakita. Ang isang halimbawa ay inyong susunod. Kaya aking ito, ako ang daan. Ako ang katotohanan, ako ang buhay. Kung hindi nyo magagampanan, ang hirap sa akin, pag-ibig. Ito ang aking halimbawa, kasadyang iniwan. Hindi lumaligtas. Sinasabi ko sa inyo lahat, magmalasak kami. Mag-ibigay. Kakalika. Sa bagong pangalanis ko po, kalinis-linis na. At nais ko, sa dati yung pagkatao, sa pagkanda nyo, sa aking bagong pangalanis ko, panahon na upang magpakalinis na rin. May sila ang panahon. Nakikita ng balan ang aking katawang lang ang ito'y pako sa Diyos. Makikita ng balan ay ito'y bababa sa kayo ng malapang. Sino sino? Siyang tatawagin ang nakikinig. At sino sa inyo ang kanyang sa kalubong sa akin? Dahil niya ang kalubong na kaharap sa kanyang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ko sa inyo, kung ako'y sadyang makapangyarihan sa iyong gusto, hindi makamanahimik at sadyang manahimik ang gusto ng tao. Ano nga ba ang gusto ng tao? Ang laging magmahal, ang laging mait, ang laging magawa laban sa kanyang kapwa-kapwa. Ngunit, ang anak ng Diyos, hindi na kayang magawa ng laban sa kanyang kapwa ang nasa kanyang puso. Habang ang laging nasa ita, ang magla, walang linis sa kanyang puso isipan, ang magparayat magbigay. Ang nagbibigay ay sa diyang napakapanay. Hindi mo pala. Kasabihin ko sa inyo ang buong taon, hindi mo pala ang lagi lang magbibigay sapagkat wala na akong pagsisik. Sinasabi ko sa inyo, ang nagbibigay ay sa biyang nasisika. Ang binibigyan, wala na itong pagsisika. Sinasabi ko sa inyo lahat,
Lahat kayo mas kailangan. Kayo naman siyang magbigay at magpan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, panahon na ang aking simbolo ay maging simbolo ng bawat isa sa inyo. Hindi ang lalaki ang sa inyong muli. Ako Espiritu. Walang buto, walang laman. Tinatawag nila kong Panginoon. Sinasabi ko naman sa bawat isa, kung ako ang inyong Panginoon, hindi lamang kayo bisita, hindi lamang sa inyong kundi ako ang Panginoon na mayroong pusong malinis. Nilulungan ninyo ang aking mga iniaral. At ito lamang inyong susundin na kayo'y maging alipin ng aking salita. Tulad ni Kristo, naging alipin na kayo naman. Sinasabi ko sa inyo, naranahan ako sa inyo. Hindi niyo ako nakita. Sapagkat walang nagana. Ngunit ang totoo, napakalaki. Hindi niyo kumadama sapagkat ang puso ninyo at mga salita ay malawa. Ang naging muli-libasa. Bakit laging ganito ang buhay paulit-ulit ang mga pagsubok? Bakit laging ganito? Wala akong mayroon. Wala akong makan. Pinaparusahan ba akong totoong meron ng Diyos? Iyan yung dains. Sinasabi ko sa inyo, ang aking espiritu ay nasa inyo. Ang inyong kaluluwa ay buhay. Ang inyong hininga ay buhay sa akin. Ang inyong buhay ay buhay sa akin. Kaya aking ulit, ako'y nananahan sa inyo. Ngunit, sino ang sabihan ng alam ng templo ng Diyos at kailanman hindi na ginawa ng kanyang mga bisyo o ng kanyang ibig ng katawang lamin. Sinasabi ko sa bawat mensahe, uulitin ko, ako ba ang lahat ng aking likay, mabuti, walang masama. Ngunit, sino ba ang siyang masama? Kundi kung aking kaulang. Tanong ninyo ninyong sarili, kayo ba'y aking kaawas? Kayo ba'y aking kaibigan? Kayo ba'y aking mga anak? Sinasabi ko sa inyo, halika. Narito ang aking salita. Halika. Pag-aralin mo ang aking salita. Halika. Masdan mo ang lahat ng aking wika. Makikita mo ang mukha ni Kristo. Halika. Upang malaman mo ang aking ibig. Halika. Ako umiibig sa buhay ko ng mga anak. Halika. Kailanman hindi ko iiwan ang kasabihang nag-iiwala. Halika. Narito ang pintuan ng langit. Napakuha ko at ang nakatayo sa harapan ng ito.
bukas hanggang ako mga panahon. At ng aking mga kamay ay aking buhay. Handa akong yakapin. Magbabalik loob sa akin. Handa akong yakapin ang taong tumalikod sa lahat ng buhay ng kasalanan. Handa akong yakapin ang tumangga sa bagong pangalan. Handa akong yakapin. Nais na ipatisahan. Nayakapin ko ng buong ang taong sumasampalataya sa iyo na kailangan hindi pa bago-bago ang damunan niyo, hindi pa bago-bago ang isip. Halika. Ano pa sinasabi ko sa bawat isa sa inyo? Handa akong magsalita sa tunay kong mga anak. Halika. Narito ang iyong sige. Handang-handa na ibibigay sa iyo kung kayo'y magtawag. Sinanggap ko lang sa bagong pangalamis ko. Tinitignan ko sa inyo. Sino ang siyang magtawag? Tinitignan ko kung sino ang sadyang Kristong totoo. Pumaparo, pumaparito. Tinitignan ko sa inyong mga gawa. Kayo ba'y tatasa? Sa kabila, wala nito, wala nito. Ang aking bagong pangalan, hindi malalapastangan ng iyong mga kundi habang kayo'y nakihirap, naunawain mo ang buhay ni Kristo. Habang kayo'y nauupaw, naunawain mo ang pagkapako ni Kristo. Habang kayo'y pinagkakawalan kayong kakuwata, naunawain mo bawat tao na ilagay sa dalawang kamay ni Kristo sa kanyang mga kapatid. Habang kayo'y gumagawa ng mabuti, ginagalingan kayo ng masama. Nanuwan ang pagkulos sa ating damit. Naunawaan ng tunay kong mga anak ang unang tingin. Binigay na mga lakas tamang sa ang lahat ng susunod kay Kristo pagdaraan na ang naging buhay ng inutulisan. Magpakawalan kahit walang-wala ang lahat ng bagay sa libutan ko. Hindi nakanta ng itong katawan naman. Ang mukaw na mukaw. Ang mga tao sa material na tao. Ngunit, ang anak ng Diyos, hindi ito ang kanyang pinagsisgatan, kundi matutunan ang lahat ng lugar sa akin. Hindi lang po ito. Naunawaan ng tunay kong anak ang lahat ng lumalabas sa aking din sa pamilya ng aking pinapasagot at ito ang naibig na at ang matutunan ng katawan natin. Sinasabi ko sa inyo,
Panginoon, upang maunawaan mo Santa Iglesia Catholic ang aking Diyos banal sa mga mga ang aking tinuturoan yung magkakapanan sinasabi mo sa iyo. Huwag kang matakot, ngunit umalis ng bansang. Ang iyong naranasan, hindi mo na marami. Kung paano ka umiyak sa iyong pupunan, hindi na laro ang siyang mangyari magagawa. Kaya nga, sinasabi ko ang pangalan mo ay Diyon sa Espiritu. Mga anak na naman ang kanyang paglalaki. Mga anak na naman ang iyong kanyang baka nakuman mo ng tao ng tao. Tandaan mo, isa sa mga ang aking. Kaya sinabi mo, ako yung mauwan sa Espiritu, kasakaloob mo na ang mga bagay mo na yung nasa sasakyan, ito ang hindi naman ng iyong ngunit sa panahon ko lang ibigay ko ang pagbinuhos ng aking Espiritu upang maunawaan niyo ang buong katotohanan sa lahat ng Espiritu Santo. Itinakatapusan ang aking pangalan ang iyong kailangan ko'y sumihan kahit ay naroon sa ibang bansa. Banggitin mo ang aking pangalan. Kapag ika'y nagkaroon ng karamdaman, isang batong tubig lang, itaas mo. Bakit din ang aking pangalan sa Espiritu? Nakatlong beses. Kailangan ng bikanda. Sinasabi ko siya, ang pangalan ko, sabi mo na, ilangan na aking Espiritu. Kanda mo, hindi ko ang mga sa tapas. Kabilang ako, hindi ko ang nakatawag ka. Kailangan niya, nakatawag ka. Kaya tumal, kailangan ang liban ng pangalan sa Espiritu. At dahil ako ba, magbibigyan ako ng maraming pangkaya sa lalaki. At alam mo, kapag ika'y nakakapag, tawagin mo ang aking dahil anak ko na at iyong mabuha ang iyong gawin bakit mga oras pagsabi. So, yung aking pagkakal, sige, tandaan ng bawat isa. Ako Espiritu, hindi mo nakita at kailanman, hindi mo nakita. Makita tandaan mo. Tandaan mo. Wala ang karamdam. Isipan mo lang ang meron kong karamdam. Laging takot ang inisip. Laging nakatakot ang inisip. Napakakot. Tawag mo lagi ang aking pangalan sa Espiritu. Dapat matutulog ko.
Tandaan ang aking mentality. Bago ka kumain, bago ka matulog, sa iyong pagkagising, bago ako sa sleep at sa kapatid. Wala kang ibang pauwi kundi ang 7 upang maalis ang utak mo sa iyong puso at isip. Sinasabi ko sa iyo, mga magsalita, ikaw lamang ang sabihan ng Espiritu mo na hindi ka lang nabigyan mo. Tandaan, mabuti at ay sinang kapwa ko ito sa bigyan mo. Sa ngalan mo, sa ngalan ng Espiritu mo, tandaan mo, lahat kayo aking Pagkakang mo, lahat kayo aking at gawin mo na iiwasan sa iyo. Nakikita mo, mas iiwasan sa iyo. Tandaan mo, pinigla sa ilang magkamapaksa sa kapin ng bayan. Tingnan mo, ngayon, ang lahat ng bagay ito, lahat ng mga pagiglas. Ang biglas ay sleep. Ako ang biglas. Nagiging ang tawag ng Islam. Para ipatawag ang lahat ng magkasama sa akin. O ang lahat ng taong papaliko sa lahat ng buhay na kasama. Pagiglas mo. Tandaan mo. Ang bawat tao ay kanya-kanyang kasabihin. Ang bawat tao ay kanya-kanyang kaluhan. Lahat ng tao papasanin ng aking Diyos. Kung mauwawa mo ang lahat ng bagay ng nasa. Sa oras ito, sa aking mahabaratan, ang walang taon, ngayon din ang isang sasakit. Anak ang kapesip. Huwag ka na. Hindi ko naluluha kung ito ng oras at sa nabigyan. Nilapas na sa ito ng aking kaparaan. Maaga naman mga natin sa araw-araw ng Panginoon. Tandaan mo, lagi natin mag-experience. Lagi natin mag-experience. Kaya huwag mo, kung meron kang marinig, isang galing, tinatawag mo ang pangalan sa Espiritu at sa kapatuan na pinama. Ito ako nakita ko. Sabi mo, dito ako nakita. Kung ang puso ay tumatawag sa akin, ng buong kapapatay. Sa mga aking kapapatay, tandaan mo, hindi ang lalaki ang iyong kausap sa mga sandali. Wala akong bago. Wala akong bago. Kaya lumagamit ako ng taong katulad. Hindi na katulad kami ang ginagamit ko yung banal. Lumagin ako sa lahat ng taong makasalanan upang maging banal. Upang aking kabataan at bigyan pagkakaroon ng lahat ng tao upang magpaklamang sa kanya. Okay. Tandaan mo ang aking iaran sa mga skandali.
Hindi lahat ng tutuhan, hindi lahat ng sardote, hindi lahat ng magagawa, hindi lahat ng mga marang sa loob ng aking deklaratiya ay banal. Tinitingnan ko sa bawat manggagawa, sino ang sadyang naman. Hindi ako gagawin, kundi magpapagamit sa akin. Hindi gagamitin ang kapangyarihan pinagkaroon ko sa kanyang sariling kagustuhan. Ang ibig ko, maging totoo at maging makatotohanan ang bawat isang kinakasangkapan sa akin upang maging karapat-dapat ang ating kalauban sa diyang susundin ng bawat sacerdote, bawat tungtungan ng aking espiritu, bawat manggagawa, bawat manghula, bawat mangarap. Kailangan kalauban ko ang siyang susunod. Alisin ng bawat manggagawa, kauna-unahan ay ang kapalaluan. Ayaw ko ng palo, lahat kayo'y aking babasa. Tandaan mo ang aking nililin. Huwag kayong magsalita ng laban sa bawat isang manggagawa. Nakikita ko kung sino ang siyang matapat at hindi. Tandaan ninyo ang aking nililin. Ang isang taong matapat kapag ito'y marap sa politiko, hindi ko nakatakbo sa iyong pagbigat at magsalita at hindi pa ulit. Ang ka. At kailan nagiging hindi magkakamali sa bawat sa inyong bigay ng punit kong ginagawin. At ako ang sadya ko ng gabi, hindi ako ang siyang gagawin. Sinasabi ko sa inyo, kapag tumayo na ang isang kasangkapan sa harapan ng mga tao, wala na itong pagkata. Sapagkat itong gabay na ng aking espiritu, kaya't aking nililigan, hindi kayo ang siyang magsalita, kundi ako ang siyang magsalita sa pamagitan ninyo. Kung ito ang inyong ibig, siyang mangyayari sa inyo, mag-aral kayo sa akin. Titignan ko ang nasin. Ang siyang karapat-dapat ito ay sa pananaking po, sa ng luklukan ng Ama. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, oras na upang alisin ninyo ang kapanaluan. Muli, magandang umaga. So, may mga bilutafonan. Paano? Yes.